Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Kaya naman napasabi na lang ang hangal na si Zhang Yihu na imposible na mangyari na nawasak lang ang kanyang hexa-bursting arrow sa pamamagitan lang ng airwave ng atake nito. Ngunit pagkatapos niya ito sabihin ay bigla naman itong napinsala nang hindi niya namamalayan nang mahagip na din siya ng impact ng atake ng ating bida. Kaya naman tumilapo na nga ang hangal sa hindi kalayuan, na nagsanhi ng maliit na pagsabog ng mga alikabok, kaya naman napapamura na lang ito at napapasabi na lang na si Jiang Chen ay talagang sobrang malakas. Pabangon na nga sana si Zhang Yihu nang bigla namang inapakan ng ating bida ang ulo nito. Habang seryoso niyang sinasabi na kung sino ang nagbigay ng pahintulot dito na gumalaw. Kaya naman napapaluhan na ang hangal na ito, habang sinasabi niya na inaamin na niya ang kanyang kasalanan, kaya naman sana ay bigyan nito ng awa ang kanyang buhay. Binaon naman ng ating bida ang kanyang espada sa harap ng muka nito, at seryosong sinabi niya na hindi ba gusto siyang patayin nito, kaya bakit ngayon ay tinatanggap na agad nito ang kanyang pagkatalo. Tumugon naman ang paghingi ng tawad ang hangal na ito habang tinatawag niya na ngayon ang ating bida na Young Master, at sinasabi nito na ngayon mismo ay inaamin na niya na ang lahat ng kaganapan na ito ay kasalanan ng Zhang family, at sabay na nagmakaawa na huwag siya nito na patayin. Maging ang mga gunggong na kasamahan nito ay lumuhod na sa harap ng ating bida habang nagmamakaawa na hayaan silang mabuhay. Nagsaad naman ng ating bida na bigyan siya ng mga ito ng rason upang hayaan niya na mabuhay pa sila. Na agad naman na sinabi ng hangal na may dumating sa kanilang balita na may isang third-tier beast sa Valley ng King of the Beasts na malapit ng mamatay. At ang kanyang Zhang family at ang Cheng family ay pumunta na dito upang hulihin ito. At nang marinig naman ito ng ating bida ay nasabi niya sa kanyang isipan na may usap-usapan na ang Valley of the King of the Beasts ay sinakop ng third-tier green-eyed albino tiger, at napakarami din na kayamanan sa loob nito. Kaya naman nilapit pa ng ating bida ang kanyang espada sa leeg nito. Habang sinasabi niya na kung paano naman ito mapapatunayan na hindi ito nagsisinungaling sa pagsasabi na malapit nang mamatay ang King of the Beast, sinagot naman ito ng hangal na hindi siya mamamatay ng mapayapa kung nagsisinungaling siya. Ngunit sa isip-isip nito na kung makakaalis siya dito ng buhay ay babalitaan niya agad ang Tianlonggang, at sa oras na yun ay ang mamamatay ng walang kapayapaan ay walang iba kundi ang ating bida. Subalit kabaliktaran ang mangyayari sa sinabi nito, nang sarkastiko na nagpasalamat si Jiang Chen sa pagbibigay nito ng balita sa kanya. Ngunit dahil nangahas ang mga ito na patayin siya ay nararapat lang ang mga ito na mamatay na sa lugar na ito. Kasabay nun ay ang pagwasiwas ng ating bida ng kanyang espada sa leeg nito, na labis ikinatakot ng mga gunggong na ito kaya naman agad-agad sila na nagmakaawa sa ating bida, at sabay na sinabi na wala silang kinalaman sa pagtatangka na pagpatay dito. Ngunit sinabihan naman sila ng ating bida na may katakot-takot na ekspresyon, na sa tingin ba ng mga ito ay may posibilidad na bigyan niya pa ng awa ang mga buhay ng mga ito. At nang marinig naman ito ng mga gunggong ay labis na silang nakaramdam ng matinding takot. At mas lalo pang ang kinatakot ng mga ito nang magsimula ng maglakad ang ating bida patungo sa kanilang kinatatayuan, habang sinasabi nito na wala siyang kahit anong plano na makaaway ang Zhang family, ngunit ngayong araw ay ang mga ito ay sinimulan siya na guluhin. Kaya naman nararapat lang sa mga ito na mamatay ng walang awa, at kasunod nun ay maririnig na lang sa loob ng Chaos Valley ang malalakas na pagsigaw ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay may isang tao ang nakatayo sa isang parte ng bundok na parang may tinatanaw ito, at nagsaad ito na mukhang ito na ang pinakalabas ng Valley of the King of the Beast, at ito pala ay si Cheng Ligong ng Cheng family. Tinawag naman siya ng isang elder ng Zhang family na nagngangalang Zhang Yan, at sinasabi nito na ang kanilang strategies ay nagawang mapuwersa ang Ling family upang hindi ito makapagpadala ng mga tauhan dito. Mayabang naman na nagsaad ang hangal na si Cheng Ligong na isa lang naman itong hamak na Ling family, at ang family na ito ay hindi kwalipikado. Ngunit napahinto naman ang mga ito nang may narinig sila na isang tao na tumatawa ng malakas,
At sinasabi nito na ang mga miyembro ng Cheng family ay talagang may pagkamayayabang na pag-uugali sa pagsasabi ng mga nakakainsultong pagsasalita, na maaaring magsanhi ng pagkaputol ng mga dila ng mga ito. At ito pala ay ang tiyuhin ng ating bida na si Ling Taishen na mayabang na tinindigan ang mga hangal ng Cheng family at ng Zhang family. Sarkastiko naman na nagsaad si Cheng Ligong na kahit nasa bingit na ng kamatayan ang buong Ling family ay nangangahas pa din ito ngayon na makialam sa nagaganap na laban dito, dagdag niya pa na nakakapanghinayang na hindi pa namatay ng maaga ang buong Ling family. Labis naman na nagalit si Ling Taishen sa mga sinabi ng hangal na ito, kaya naman sinabihan niya na ito na kung meron talaga ito na lakas ng loob ay makipaglaban na lang ito sa kanila at huwag nang magsalita pa ng mga walang kabuluhan. Mayabang naman na sinabi ni Cheng Ligong na hindi ang mga ito na kwalipikado na makalaban siya. Sumingit naman si Ling Taijun sa pag-uusap ng dalawa at pasigaw na sinabi sa hangal na sa totoo lang ay ito ang hindi kwalipikado na makalaban ang kanyang kapatid. At kasunod nun ay sinabi niya kay Ling Taishen na kumalma na lang ito at hindi na nito kailangan pa na lumaban, at siya na ang bahala na magpatumba sa mga ito dahil isa lang naman itong grupo ng mga walang kwentang Cheng family. Labis naman na nagalit ang hangal na si Cheng Ligong nang marinig niya ang mga sinabi nito, kaya naman agad-agad na ito na umatake habang sinasabi niya na papatayin niya ito sa pangangahas na ipahiya ang kanilang Cheng family. Ngunit hindi naman nakaramdam dito ng kahit konting takot si Ling Taijun, bagkus ay nakangiti pa nga ito habang naghahanda na din ng isang pag-atake dito. At di rin nagtagal ay pinakawalan niya na nga ito na tinatawag niyang Thunder Flash. At nang makita naman ito ng hangal ay sobrang nangamba ito dahil ramdam na ramdam niya ang lakas ng teknik na ito, kaya naman napagpasyahan niya na lang na ihinto ang kanyang gagawing pag-atake at iwasan na lang ito. Kaya naman tumama lang ang atake ni Ling Taijun sa mga kalupaan, ngunit makikita na nagdulot ito ng malaking pagsabog patunay na sobrang lakas talaga nito. Kaya naman napapatanong na lang ang hangal na si Cheng Ligong kung paano ito naging posible, dagdag niya pa na isa na siya ngayong 4th year ng Shen Yuan kaya paanong nagkaroon ng kakayahan ito na malabanan siya. Kasunod nun ay mayabang na sinabihan nito ni Ling Taijun na ngayon ay alam na nito kung bakit hindi ito kwalipikado na makalaban ang kanyang kapatid, at sa loob-loob niya ay labis itong nagpapasalamat sa ating bida dahil sa paggabay nito na mas mapalakas ang kanyang teknik. Sa kabilang banda ay mas lalo namang nagalit ang hangal sa pangmamaliit nito sa kanya, ngunit sinabihan naman ito ni Elder Zhang na huwag nitong kalimutan ang totoong dahilan kung bakit sila nandito. Napahinto naman silang lahat sa kani-kanilang mga ginagawa nang marinig nila ang malakas na pagsigaw ng Beast King. Kaya naman napagtanto na ng dalawang hangal na ito na mukhang malapit na itong mamatay. Kaya naman tinawag na ni Elder Zhang si Cheng Ligong para puntahan na agad ito, at sinabi niya na huwag na ito magpahuli na para lamang sa Ling family, na mabilis naman na sinang-ayunan ng hangal na ito. At pagkatapos ay mayabang niyang sinabihan ang Ling family na maswerte pa ang mga ito sa ngayon dahil may mas mahalaga pa siyang dapat na gawin, ngunit maghintay lang ang mga ito hanggang sa matapos na nila na mapatay ang green-eyed albino tiger at saka nila tatapusin ang kanilang naudlot na labanan. Nagalit naman si Ling Taijun sa pagmamayabang nito sa kanila kaya naman balak niya na sana ito nasugurin. Ngunit pinigilan naman agad siya ng kanyang kapatid at sinabi nito na huwag nito nakalimutan na ang pinakadahilan ng pagpasok nila sa valley na ito ay ang hanapin si Jiang Chen. Ngunit napalingon naman ang dalawang ito sa kanilang likuran nang may isang tao ang tumawag sa kanila. At ito pala ay ang ating bida na masayang binabati ang kanyang dalawang tiyuhin dahil sa matagal nilang hindi pagkikita, at sabay niyang tinanong ang mga ito kung bakit nandito silang lahat sa lugar na ito. Labis naman na nagagalak ang mga ito dahil sa wakas ay nahanap na din nila ang ating bida, kaya naman agad-agad na nila itong nilapitan at doon ay sinagot naman na ito ni Taijun na umalis ito 3 buwan na ang nakakalipas, kaya hindi sila mapanatag na wala ito sa kanilang family kaya naman agad na sila na pumunta dito para hanapin na ito. Nabigla naman ang ating bida sa kanyang mga narinig dahil hindi niya inaasahan na sobra ang pagmamalasakit sa kanya ng mga ito. Kaya naman napangiti na lang siya dahil nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso nang maramdaman niya ang pagmamahal sa kanya ng mga ito.
Kaya naman nagbigay galang siya sa mga ito habang nagsaad ng paghingi ng tawad dahil sa pinag-alala niya ang lahat ng ito. Hinawakan naman ito sa balikat ni Ling Taishen at sinabi niya na hindi na nito kailangan pa na gawin ito. Nasinang-ayunan naman ni Ling Taijun at sinabi niya na nasa pareho lang silang lahat na clan kaya naman isa silang pamilya. Na mas nagpasaya naman sa ating bida at nakangiti niyang sinabi na ang kanyang dalawang tiyuhin ay talagang tinatrato siya ng mabuti. At sa loob-loob niya na ang mga taong ito ay pinaparamdam sa kanya na parang meron siyang tahanan, kaya naman simula ngayon ay dapat niya nang protektahan ang Ling family hanggat nabubuhay siya. Sa kabilang banda ay napalingon naman silang lahat nang may marinig sila na malakas na pagsabog, kaya naman sinabi ni Ling Taishen na kailangan na nilang pumunta dito ngayon dahil mukhang malapit nang mahuli ng Cheng family at ng Zhang family ang green-eyed albino tiger. Dagdag pa ni Ling Taijun na hindi nila dapat hayaan na makuha ng mga ito ang mga mahahalagang bagay. Ngunit agad namang pinigilan ng ating bida ang mga ito sa pagpunta dito, kaya naman tinanong ito ni Ling Taishen kung meron ba itong pinaplano. Nagsaad naman ang ating bida na sa narinig niyang pagsigaw ng green-eyed albino tiger ay kahit may malala na itong natamong pinsala ay may lakas pa din ito na makipaglaban. Kaya naman maghihintay lang muna sila hanggang sa mapinsala din ito ang Cheng family at Zhang family, at pagkatapos nun ay kukunin nila ito na pagkakataon upang mapatay ang lahat ng ito. At kasunod nun ay magalang niyang hiniling sa lahat na sana ay makapaghintay pa ang mga ito ng ilang sandali, at magtutungo siya dito upang masiguro ang mga nangyayaring kaganapan dito, na agad naman din na sinang-ayunan ni Ling Taishen. At habang paalis na nga ang ating bida ay sinabi ni Ling Taijun sa kanyang kapatid na ang mga galaw ni Jiang Chen ay medyo misteryoso, ngunit nakatikim naman ito ng malakas na batok kay Ling Taishen at sinabi nito na ang kanilang pamangkin ay may sariling konsiderasyon, kaya kailangan lang nilang gawin ang mga dapat nilang gawin. Samantala ay nagmamadali na ngang pumunta dito ang ating bida at sinabi niya na ayon sa narinig niyang pagsigaw ng green-eyed albino tiger ay siguradong malapit na siya dito. At maya-maya nga lang ay nahanap na nga ito ng ating bida, kaya naman mabilis siya na nagtago sa isang malaking bato, at doon ay pinapanood niya ang pakikipaglaban ng green-eyed albino tiger sa mga tauhan ng Cheng family at ng Zhang family. Kung saan ay napatay nito ang isa sa mga ito. Ngunit makikita na may natamo na din itong matinding pinsala. Nagsaad naman ang ating bida na habang naglalaban pa ang mga ito ay titignan na niya ang loob ng kuweba. Kasunod nun ay mabilis na ngang tumakbo si Jiang Chen na kung saan ay nagmistulan itong isang kidlat sa sobrang bilis. At ilang sandali lang ay nakarating na nga ang ating bida dito, kung saan ay nakita niya ang napakaraming gold coins at mga mahalagang bagay. Kaya naman natatawa niyang sinabi na ang green-eyed albino tiger ay masyado talagang greedy. Naglabas naman ang ating bida ng isang maliit na bag para kunin na ang lahat ng ito, at sinabi niya na ang mga kayamanan na ito ay sapat na para sa development funds ng kanilang Ling family. Kasabay nun ay ang pagkuha na nga niya ng mga ito sa pamamagitan ng paghigop dito ng kanyang maliit na bag. At ilang saglit lang ay natapos na nga siya dito at sinabi niya na ngayon ay nasa outer area siya ng kuwebang ito, at malamang ay may iba pang kayamanan na nakatago dito. Kaya naman nagpatuloy na siya sa paglibot sa loob nito, at maya-maya lang ay nakarating siya sa isang lugar kung saan ay may mga nakatanim na mga elixir, at sinabi niya na kung kukuha siya ng ilang premium yuandang sa taniman ng elixir na ito, ay sigurado malaki ang mailalakas ng lahat ng miyembro ng kanilang Ling family. Kaya naman agad-agad na niya ngang kinuha ang mga ito, ngunit napatigil naman siya sa kanyang ginagawa nang may maramdaman siyang enerhiya na nanggagaling malapit sa kanya. Kaya naman bahagya siyang nakaramdam ng saya dahil dito, at sinabi niya na mukhang hindi lang ang mga kayamanan at elixir ang nandito. Kaya naman sinundan niya ang enerhiya na kanyang nararamdaman, kung saan nakarating na nga siya dito at doon ay nakita niya ang espada na naglalabas ng pinong enerhiya. Hinawakan naman niya ito at sinabi niya na mukhang ang espadang ito ay ginawa ng isang blacksmith master. Ngunit pagkatapos niya ito mahuwakan ay nagkaroon ito ng reaksyon, na bahagya niya naman na ikinagulat, at kasunod nito ay bigla naman siyang pinalibutan ng napakaraming espada. Seryoso namang nagsaad ang ating bida na balak ba siyang atakihin itong hamak lamang na hindi gaanong mahalagang sandata.
At pagkatapos niya sabihin yun ay nagpakawala ito ng malakas na aura, na dahilan ng pagkabasag ng lahat ng espadang nakapalibot sa kanya. Matapos nun ay napaisip siya na mukhang ang dahilan ng pagkakaroon ng matinding pinsala ng green-eyed albino tiger ay dahil sinusubukan nito na makuha ang kapangyarihan ng espadang ito. Kasunod nun ay tinatangka niyang hawakan ulit ito habang sinasabi nito na hindi niya inaasahan na makakatulong ito sa kanya, at maya-maya lang ay sinubukan niya itong i-absorb, kung saan ay naglabasan na naman ang maraming bilang ng mga espada, na agad na pumilibot ulit sa ating bida senyales na matagumpay ito sa gagawin niyang pag-absorb dito. Kasunod nun ay nagsama-sama ang mga espadang ito at naging isang butil na enerhiya, na agad naman na lumapit sa ating bida nang utusan niya ito. At pagkatapos nun ay lumabas sa kanyang likuran ang isang malaking espada, at nagagalak siya dahil hindi niya inasahan na bibigyan siya ng kapangyarihan ng espadang ito na dahilan ng pag-angat niya sa 4th tier of Shen Yuan. Ngunit napahinto naman siya nang may bumagsak sa kanyang harapan na isang misteryosong bagay, at kasabay ng pagbagsak nito ay ang paglabas ng isang liwanag dito, kung saan ay lumabas dito ang imahe ng isang elder, at nagsaad ito ng pagbati sa ating bida dahil sa nakapasa ito sa kanilang pagsubok. Dagdag niya pa na kung sino man ang tao na magawang makapasa dito, ay pinapayagan na pumunta sa army ng Green Flame Headquarters na nasa loob ng City of the Green Flame upang maging isa sa kanilang apprentice. At pagkatapos ay unti-unti nang naglalaho ito, ngunit bago pa ito tuluyang maglaho ay nagsaad pa ito sa ating bida na palagi niya itong tutulungan. Nang tuluyan na nga itong maglaho ay mayabang na sinabi ng ating bida na nag-aalala siya na hindi ito kwalipikado na maging master niya. Napalingon naman ito nang may bumagsak na malaking bato sa kanyang likuran dahil sa pagkayanig ng buong kuweba, kaya naman sinabi ng ating bida na mukhang kailangan na niyang umalis dahil guguho na ang buong kuwebang ito. Maya-maya lang ay nakalabas na nga si Jiang Chen at kasabay nun ay ang tuluyan ng ang pagguho nito, at sinabi niya na ang ganitong klase ng patibong pagkatapos makuha ang mga kayamanan ay siguradong ang gumawa nito ay ang tao na nasa City of the Green Flames. Nasabi din niya na napaka-boring nito. Bigla namang napalingon ang ating bida nang may narinig siyang malakas na pagsigaw, kung saan ay nanggaling ito sa green-eyed albino tiger sa kadahilanang nakatamo na ito ng malalang mga pinsala, kaya naman ay nagtatangka na itong tumakas, na agad namang napansin ng mga kinakalaban nito. Kaya naman inutusan ng gunggong na ito ang kanyang mga kasamahan na sundan nilang lahat ito at huwag nang hayaang makatakas pa, dahil napakadami ng napatay nito na kanilang kasamahan. Ngunit sa hindi inaasahan ay pinigilan naman ng mga ito ng hangal na si Cheng Ligong, kaya naman tuluyan ng nagawang makatakas ng green-eyed albino tiger. At sinasabi nito na ang halimaw na iyon ay tatakbo lang ng napakalayo kaya naman ay unahin na lang nila na kuhanin ang lahat ng kayamanan sa kuweba, at pagkatapos ay pagpaplanuhan na nila ang susunod nilang gagawin upang mahuli na ito, na sinang-ayunan naman ni Elder Zhang na unahin muna nila ang pagpasok sa loob ng kuweba. Sa kabilang banda ay pinuntahan naman ito ng ating bida at maigi lang na pinapanood ang mga ito, at nagagalak na sinabi niya na mukhang nakakuha siya ng isang pagkakataon upang makipagkasundo sa halimaw na iyon. Samantala ay sinabi ni Ling Taijun sa kanyang kapatid na kung bakit hindi pa nila hulihin ang green-eyed albino tiger dahil halata naman na sobrang malala na ang pinsala nito. Tumugon naman si Ling Taishen na ang rason lang ng pagpunta nila dito ay para kay Jiang Chen, at ang halimaw na yon ay siguradong pipilitin na mahuli ng Cheng family at ng Zhang family hanggang sa mamatay ito, at hindi sila maaaring magkaroon ng gulo sa mga ito sa ngayon. Pasigaw naman ito na sinabihan ni Ling Taijun na tigilan na nito ang mga pagdadahilan, dahil halata naman na talagang natatakot lang ito sa mga ito. Ngunit pag-alit naman itong pinatahimik ni Ling Taishen at sinabi niya na kailan pa na natakot ang Ling family sa ibang mga family, dagdag niya pa na nag-iingat lang siya dahil kumakaharap ang family nila ngayon sa malaking banta ng Tianlonggang. Bigla namang dumating ang ating bida at tinawag ang kanyang mga tiyuhin, kaya naman napatigil na sa pagtatalo ang dalawang ito. At nagsaad dito ang ating bida na kailangan niya ang mga tulong nito na may ayos ang isang bagay. At sinabi niya na bumalik na agad ang mga ito sa kanilang Ling family, at babalik din siya dito bukas din dahil may plano na siya upang matalo si Li Tianlong.
Agad naman na pumayag dito si Ling Taishen at sinabihan niya ito na ngunit maging maingat pa din sa mga binabalak nitong gawin. Umalis naman na ang ating bida habang sinabihan niya ito na huwag nang mag-alala sa kanya. Pagkaalis naman ni Jiang Chen ay sinabi ni Ling Taijun sa kanyang kapatid na ang ating bida ay isang bata pa din kaya hindi nila kailangan na sumunod sa mga utos nito. Ngunit nakatikim lang naman ito ng isang sample kay Ling Taishen at sinabi niya na ang ating bida ay napakabilis ng pagpapalakas, at tinanong niya ito kung makakayanan ba nito na gawin yun. At pagkatapos ay inaya na niya ang lahat na bumalik na sa kanilang Ling family, na agad naman sinunod ng mga ito, habang si Ling Taijun ay naiwan na lang sa isang tabi na iniinda ang hapdi ng sample na kanyang natamo. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!